nangunguna na. Number 1 na si Bongo. Si Amy Marcos, laglag pa rin. Diyan po sa Pulse Asia Survey na binalita po ng News 5. Ang tanong dito, sino-sino ba kasi yung mga tinatanong nila dyan tungkol dyan sa survey na yan? Di ko lang alam kung totoo ba talaga ito. Kayo na po ba lang umusga dyan? Pero ako, mas naniniwala ako sa Kalye Survey kasi makikita natin yung tao kung ano po yung sinasabi nila. Dito po, number 1 na si Bongo. Si Amy Marcos, nako. Teka, Amy Marcos, kailangan yung iboto. Opo. Bakit? Libreng-libing daw ang promise niya. Eto. Mahirap lang po kasi pamilya nito eh. Wala po kaming pampalibing dito, ma'am. Magalala, tayo bahala dyan. Sasagutin natin yan. Malapit na maging batas. Libreng libing. Promise. Senator Amy Marcos, yung ganyang promise, di ko lang alam kung mayroong magkaka-interest dyan sa sinasabi mo. Di ko lang din alam kung tutuparin mo yan. Kasi po sa ngayon, marami na pong libreng libing. Ang tanong dyan sa sinasabi mong libreng libing, para sa lahat ba yan? Para sa mga bumoto lang ba sa'yo yan? O para kanino lang? Di ba? Ito po, number 1 si Bongo. Ulitin ko. Erwin Tulfo. Mukhang number 2. Kayo na po bala kung naniniwala po kayo dito sa survey na to. Pero maraming survey na lumabas ay mukhang laging laglag po si Amy Marcos. Kahit pa sa Kalye Survey, laglag pa rin siya. Anong survey kaya napasok siya sa Magic 12 no? Ayan, pumapangalawa na po si Erwin Tulfo. Tapos, 3 to 4 and Tito Soto. Tapos si Bong Revilla. Bato de la Rosa. Sana po natin yan. Talagang mananalo yan. Willie Revilla, me. Sana. Anong batas ba? Anong batas yung ano niya? Yung gagawin niya? Tatanong lang. Ben Tulfo. Ay, si Manny Pacquiao. Nadala yata sa iyak-iyak ni Pacman nakaraan no? Nakikita nyo ba yung video niya na umiiyak-iyak siya? Talaga. Lito Lapid. Ay, pang-6. Abi Binay. Ayan, si Pia Cayetano. Camille Villar. At Ping Lacson. Ayan po, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 po yan. Sa 13, kailangan may isa pang maano dyan. Kasi medyo dikit kasi yung 12 tsaka 13. Sa 13 po yan na senatorial preferences po sa Pulse Asia. At yan po yung galing po yan sa News 5. Opo. Ito na nga lang, balik tayo dito kay Marcos. Ito kasi kay Amy Marcos, bakit pagdating sa survey, ito yung binabantayan po natin. Kapatid po niya yung Pangulo. Dito po sumasalamin kung talagang marami pa ring naniniwala sa mga Marcos. Kung marami pa rin ang may gusto sa mga Marcos. Sa mga loyalist dyan, akala ko ba marami pa kayo dyan? Akala ko ba yung mga maraming nagko-comment dyan, maraming nagre-react dyan sa mga post nila ay hindi trolls yung mga yan? Bakit pagdating sa survey laglag yung isang Marcos dyan? Hindi lang yan. Opo, sabihin natin na itong survey na to ay hindi masyadong mapagkatiwalaan o rin hindi natin alam kung naniniwala lahat. Pero sa Kalye Survey na kung saan nakikita po natin yung mga taong ini-interview, wala pa rin si Amy Marcos eh. Kaya dito kay Bongo talagang mananalo yan. Dahil sa malasakit, kaya malakas po talaga yan si Bongo. Malay natin magbago pa bigla yan. Malay natin pag-eleksyon si Amy Marcos maging number 1. Kasi nga, ang sabi ni Junior, 12-0 daw. 12-0? 12-0? Talaga. Baka yung kakasabi na 12-0, baka naman, babaliktad yan. Magiging 0-12. Bako naman. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.